Sa pusong Pilipino pa rin. Sobrang talino kasi, sobrang talino po ni Casimero sa pagdating po sa fight. Napakagaling niyang mag-adjust para sa mga ganung laban na pinaghahandaan sa pagdating sa prediction lamang tayo mga Pilipino kasi isipin mo, inaatrasan pa siya, nabanggit na inaatrasan talaga siya ni Naoya Inoue. Pati ang Wonder Boy na Pinas sa si Carl James Martin ay bilib at papanig kay Casimero kung sakaling magharap na nga sila ni John Riel Casimero at Naoya Inoue. Ulitin ko po mga kwento kung magharap na sila. Ganito rin ang nakikita ay isang sikat na boxing vlogger sa bansang Ukraine na kung saan naniniwala rin na mahihirapan itong si Inoue sa estilo ni Casimero. Kaya naman, ayon nga kay Casimero, siyang halimaw na kinatatakutan ni Inoue. Pero ang tanong, bakit mahihirapan si Naoya Inoue sa estilo ni John Riel Casimero? Mga kwento, narito na mga kwento ang malalim na kasagutan ng artificial intelligence patungkol dito. Siya nga pala, mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome po kayo sa aking channel. Si Naoya Inoue, na kilala bilang The Monster, ay isa sa mga pinakadominanting boksingero sa kasalukuyan. Taglay niya ang pambirang bilis at teknikong galaw na nagpapahirap ng kanyang mga nakakalaban. Subalit, kung sakaling makasagupan niya si John Riel Casimero, isang Pinoy na may kakaibang estilo at agresibong pag-atake, hindi may kakaila na may ilang aspeto sa laban na maaring magbigay ng seryosong hamon at problema sa panig ni Inoue. Una sa lahat, ang estilo ni Casimero ay unpredictable. Hindi siya tradisyonal na boksingero. Minsan ay tila wild ang kanyang mga galaw. Ngunit ito ang dahilan kung bakit siya delikado. May kasamaang awkward angles at biglang pagsabog ng suntok ang kanyang estilo. Ito ay maaring maging problema para kay Inoue na sanay sa maayos at textbook style na galaw. Kung hindi may pako ni Inoue sa tamang distansya si Casimero, maaari siyang masurpresa ng biglang suntok mula sa kakaibang anggulo. Ikalawa, si Casimero ay kilala sa kanyang knockout power. May natural na lakas ito at handang makipagsabayan kahit kanino. Kahit na mas teknikal itong si Inoue, hindi siya immune sa mga malalakas na mga suntok. Napatunayan nito sa laban niya kontra kay Nonito Donaire nung una nilang sagupaan, kung saan tinamaan siya at muntik nang bumagsak. Kung nagawa ito ni Donaire, siya kaya rin ni Casimero kung makakakuha siya ng tamang tiyempo. Bumagsak rin si Inoue kay Luis Neri at syempre kay Ramon Cadenas sa suntok na isa rin sa mga specialty ni Casimero. Kaya mga kakwento, isipin nyo na lang, kung si Casimero ang nakatama nito, ano kaya ang maaring sasapitin ni Inoue? Dahil mga kakwento, isa pang bagay na maaring makapigil sa ritmo ni Inoue ay ang psychological warfare ni Casimero. Bukod sa loob na ring, isa rin siyang showman. Kilala siya sa mga trash talk at mind games bago pa magsimula ang laban. Bagamat tila compose itong si Inoue sa labas ng laban, pero may posibilidad na maapektuhan ang kanyang focus kung patuloy siyang pinupuka o binabanata ni Casimero, lalo na kung nagsimula itong mangulit o gumawa ng hindi inaasahang kilos sa ibabaw ng ring. Bukod dito mga kwento, si Casimero ay may malawak na karanasan sa iba't ibang timbang at may mga kalaban na may sari-saring estilo. Ang kanyang adaptability ay isang malagang bagay. Mabilis siyang makabasa ng kahinaan ng kalaban at hindi natatakot sumugal. Isa itong advantage laban sa isang boksingero tulad ni Inoue na bagamat halos perpekto sa estilo ay hindi pa gaano nakalaban na isang unpredictable fighter tulad ni Casimero. Ang panghuling mga kwento ay may malaking puso si Casimero sa laban. Kahit ilang beses siyang mabansagan bilang underdog, pinapatunayan niya na kaya niyang talunin ang mga inakalang mas magaling sa kanya. Ang tapang, lakas ng loob at kagustuhang manalo ay mga salik na hindi kayang sukatin sa training camp. Sa mismong laban lang ito makikita at dito maaring masubukan ang tibay ni Inoue. Kaya kung magtatagpo sa ring sina Inoue at Casimero, dito magiging isang madaling laban para kay Monster. Hindi man perpekto si Casimero, ang kanyang estilo ay insaktong klase ng panganib na maaaring magdulot ng problema sa isang elite fighter tulad ni Inoue. Mga kakwento, kung agree ka sa naging dahilan ng AI, bakit mahirapan si Inoue kay Casimero, ay huwag niyong kalimutan na mag-like at subscribe para sa paparting pa nating mga kwentuhan. Bueno, hanggang dito lang muna tayo sa ngayon. At ako si Mr. Kwento na nagsabi na walang personalan, kwentuhang upakan lang.
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Alfred, kay kwentong Basketball Superstar World, kay kwentong Marty Cordero, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan, at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.